So let's get into it. You know, the idea of the love story is something that's been around for a really long time. Ever since storytelling was invented, I guess, we've had these tales of people who fall in or fight for or really just do anything for the sake of this enigmatic idea of love. From your Casablancas to whatever Netflix is putting out this week, almost every movie has some kind of a love story element, whether that may be the main focus or just a way to fill time. But of all the movies and all the love stories I've ever seen, which is probably far too many, but that's a different conversation, there's only been one that's really stuck with me as a love story that everyone should experience. I might even say it's the only love story you ever really need to see. And that is the 2009 masterpiece, 500 Days of Summer. Ah, sa di nakakaalam, ang 500 Days of Summer ay isang love story na nakaka-relate ako nung napanood ko 'to nung 2013 yata, nung teenager pa lang ako, na nag-warning sa atin na sa ating mga lalaki na 'wag tayo masyado umibig dahil sa taong hindi tayo gusto, sa kadahilanang mamaya ko na sasabihin. Dahil itong movie na ito ay black pill. Where it follows the story of Tom, who, like many of us, grew up maybe not the best looking, certainly not the most adept with flirting or dating or whatever, and so would find himself living vicariously through these aforementioned love stories. Now, Summer is a girl who's grown up with somewhat of a distaste for the idea of love or just romance in general. If this Hey, I just wanna tell you. Ah, itong video na 'to, it reminds me na na sa sarili kong kuwento na na-inlove ako sa babae na talagang, pero nung nahayag na hindi talaga ako gusto, alright. Kasi nga dahil normie ako, hindi ako masyado kagwapuhan, na nakaka-relate ako sa bida ng palabas na ito, na parang blackpilled na rin, 'di ba? Kasi hindi naman in-explain ng babae at sa totoo, hindi naman i-explain ng babae talaga na ire-reject ka niya kasi pangit ka, eh, yun yung totoo, alright. Ang totoo, hindi talaga siya na-attract sa'yo, kaya ni-reject ng babae na na na-reminds me na ni-warningan na ako ng movie na 'to noon pa. Tapos nung naranasan ko kung paano umibig, ay masyado komplikado pala kapag umibig ka sa isang tao. Kailangan na-a-attract sa'yo at kailangan, um, mahal ka rin kasi komplikado kapag ikaw lang mismo nagmamahal, eh, ikaw lang mismo ang umiibig. Kaya ang bida ay nasaktan si Tom kasi na-inlove siya, okey? Kagaya din nating mga lalaki, na-inlove tayo sa babae na pero nabulat tayo sa katotohanan na hindi pala tayo gusto ng babae na gusto natin, kaya tayo nasaktan. wrong. And many of us watching the movie might feel the same way, but they were so happy together. They liked the same music. They had so many great times in, I don't know, IKEA or whatever, right? At the very end of the movie, when Summer's explaining to Tom why she married the other guy when she told Tom that she wasn't looking for anything serious, Tom, and many of us, feels that it doesn't make sense or it's somehow unfair. You never want. It doesn't make sense na daw na bakit hindi silang dalawa nagkatuluyan, pero ang totoo, kung black build ka talaga, ni-reject ka ng babae kasi hindi na-attract ang babae sa'yo. Actually, naranasan ko din 'to kasi, akala nag-e-expect ako ng expectation na perfect version ng crush ko na naiisip ko sa isip ko, na akala ko totoo na yung pag-ibig na nararamdaman ko, pero hindi pala totoong pag-ibig yun, bale dinadaya ko yung sarili ko na sa tingin ko gusto pa ako ng crush ko, pero yung totoo hindi pala. Kaya na-disappoint ako at iniisip ko na baka gusto ko ng crush ko dahil sa mga pinapakitang motibo, pero yung mga pakitang motibo pala ay hindi pala totoo. At actually sa totoo, dahil nga na broken hearted ako nun, bale
Nung bago ko hindi pa lang ako broken hearted, yung crush ko pa lang siya, nag-e-expect ako na gusto ako pero hindi pala totoo na gusto ko na may gusto siya sa'kin. Bale, ah, akala ko perfect na mga nangyayari na expect ko na baka may chance mga ganyan, baka yung mga pinapakitang motibo ganyan. Tapos sobrang saya ko, ganyan. Pero yung totoo wala naman talagang kami, alright. Bale nasa imagination ko lang na akala ko may gusto siya sa'kin, yun pala hindi, alright. Bale ninanamnam ko yung bawat sandali na pero hindi pala totoo na iniibig niya pala ako. Pero yung totoo, wala talagang nangyayaring romance between ako tsaka sa crush ko, yun pala, ako lang pala yung nagpapantasya na na maging romantic na hindi pala wala palang ano, wala palang namumong relationship. Bale nasa one-sided lang, nasa akin lang mismo. Kalaban ko ang sarili ko na, dinadaya ko rin na sarili ko na kaya ako na-inlove kasi nag-e-expect ako na may gusto sa'kin yung babae pero hindi pala. Bale namulat ako na hindi pala gano'n kasi na-blackpilled ako, alright. Ni-reject ako kasi pangit ako, yun yung totoo. Might not have been the ones who were being fair in the relationship. We might have put too much pressure on them to conform to whatever our expectation was, whatever label we wanted to put on the relationship instead of what it actually was. Not that you shouldn't have expectations or be looking for anything specific, but 500 Days of Summer serves as a reminder that it isn't really the other person's responsibility to meet whatever expectations we may or may not have. They either do or they don't. And I guess that's the big question that this movie presents to us. Was Tom in love with Summer, or was he just in love with his idea of Summer? Now, the answer to that is pretty obvious by the end, but by extension, if we, like Tom, are more in love with our idea of someone, then we really can't blame anyone but ourselves when they don't meet whatever expectations we put on them. Alright. Ang lesson sa 500 Days of Summer, 'wag tayong mag-expect na gusto tayo ng crush natin. 'Wag tayong mai-inlove sa perfect expectation sa crush natin na na akala mo lahat na ano ng maganda nasa kanya. Bale nasa iyo na ang lahat. Akala natin perfect siya, pero yung totoo hindi pala ikaw gusto, alright. Akala mo masayang-masaya ka sa umpisa na nag-e-expect ka na perfect expectation mo sa crush mo, na akala mo gusto ka tapos maganda siya tapos nasa romantic comedy kayo na lahat masaya, Pero nung na-realize mo na biglang na-blackpilled ka, na ni-reject ka dahil pangit ka, yun dun tayo masasaktan, na tapos na-reveal pala yung babae ay ano, hindi pala na-attract sa'yo, bale friendzone ka lang, kaibigan ka lang tapos ano, in the end of everything kasalanan din natin sa sarili natin na masyado tayo umasa, na-inlove tayo sa perfect expectation natin sa mga crush natin. Kaya ang lesson dito, 'wag tayong mai-inlove sa perfect expectation natin sa crush natin. Kasi yung crush natin may mga kapintasan at hindi niya nakikita yung isip natin, bale, hindi niya tayo naiintindihan bakit tayo na-inlove sa kanila. 500 Days of Summer is one of those movies that I find myself coming back to now and then. I think my favorite thing about the movie is just how it shows how, like, just generally uneventful and just kind of how real relationships have a general lack of any real drama, like in TV shows. Actually, ang 500 Days of Summer ay black pill movie na realistic naman din kasi na totoong nangyayari ito sa lahat lahat sa ating mga lalaki na masyado tayo umasa, masyado tayo nasaktan, alright, kung umibig tayo. Ang lesson dito, 'wag tayo basta iibig ng perfect expectation natin sa babae, 'wag. Kailangan unahin mo muna ang iyong sarili, mag-looks maxing ka, mag-ano ka ng sarili mong career. Malay mo kahit isang babae diyan na ma-turn on sa'yo, magkagusto sa'yo.
Actually, kung hahanapin natin yung asawa, ay madi-disappoint lang tayo kung hahanap tayo ng asawa sa sarili natin. In reality, ang Diyos ang magbibigay ng asawa, hindi hindi sa ating sarili, alright? Actually, para maginhawaan ako bale naalala ko yung ano, yung na-broken hearted ako kaya makikinig na lang ako ng salita ng Diyos kasi naniniwala ako kapag mas mahal mo ang Diyos kaysa sa babae hindi ka naman sasaktan ng Diyos, eh, 'di ba? Ang masasaktan ka lang 'pag ano, inibig mo yung babae kaysa sa Diyos kasi yung babae gusto pogi, eh. Eh, yung Diyos hindi naman siya nagtatangi, 'di ba? Lahat ng tao mahal niya. Kaya bilang Kristiyano na ako nasa looksmaxing at tsaka Christian YouTuber at nasa self-improvement, ay I recommend na ibigin mo yung Diyos ano, higit sa ibigin mo yung Diyos higit sa lahat ng buong kaluluwa mo, buong isip mo, at tsaka yung mga iibigin mong mga tao, yung asawa mo, mga anak, pati pati magulang ay magulang tuloy, pati mga kaibigan dagdag na lang sa'yo ng Diyos 'yan, okey? Kaya panoorin natin yung lesson nito kay Brother Eli, asawa na bigay ng Diyos. Kung ang asawa mo lagi kang inaaway, selosa, tamad, ayoko naman sabihin kati sa diablo yun. Kundi, ang masasabi ko yung sinabi ni Pap. Sabi ng Biblia, ang mabait na asawa galing sa Panginoon. Ayun, kung ang asawa mo lagi kang inaaway, selosa, tamad, ayoko naman sabihin galing sa diablo yun, 'no? Kundi, ang masasabi ko yung sinabi ni Pablo. Basahin natin ang unang Korinto, Kapitulo 7. Salita po ng Diyos ito. Ang sabi ng Biblia, natatali ka ba sa iyong asawa? Huwag mong pagsikapang ika'y makakalag. Ikaw bagay kalag sa asawa o wala kang asawa? Huwag kang bumanap ng asawa. Maaari yung asawa mo, bunga ng paghahanap mo na hindi ka sinamahan ng Diyos kasi ikaw mismo hindi ka sumusunod sa Diyos. Kasi kung ikaw sa Diyos muna, talagang naglilingkod ka sa Diyos bago ka nag-asawa, makakatiyak ka yung magiging asawa mo bigay ng Diyos. Baka bagamundo ka rin, naghanap pa ng asawa, maaari kang makatagpo. Madaling mag-asawa ₱1,000 ka lang, magpasikat ka lang makakapag-asawa ka din. 'Di ba? Alright, kapag Kristiyano ka, ang asawa hindi hinahanap. Kailangan ikaw muna maging ano, maging maka-Diyos bago ka bigyan ng Diyos na maka-Diyos na asawa na mabait. Pero kang Gismir, 20,000, lalo na kung milyon ang pera mo, kaya kang maa-apply na babae sa'yo. Maraming mga ano diyan Yun ang aking ikinalulungkot sa mga babae. Kasi karamihan sa babae parang umaasa na lang sa lalaki. Hindi gano'n ang babae sa Biblia. Yun talagang mapangasawa mo, bigay ng Diyos. Ibang klaseng babae yun 31 Gs ng Kawikaan. Isang mabait na babae, sinong makakasumbong? Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo ay sa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya hindi kukulangin ng pakinabang. Kapaki-pakinabang pala itong asawang galing sa Diyos Mabait na asawa, sino makakasumpo? Hindi mo masusumpuhan yung bigay ng Diyos yun. Anong klaseng babae ito? Basahin natin ang 14. Siya'y parang mga sasakyang dagat na kalakal. Nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa malayo. Ito palang babaeng mabait na asawa. Para itong barko de komersyo. Ang babae na asawa na bigay ng Diyos ay masipag at parang, ah, hi malingap siya. Bale, yun sabi ni Brother Eli,
parang barkong de-komersyo na marunong maghanap buhay kasi panahon ngayon yung mga babae nakaasa lang sa asawa, mali yun. Dapat yung babae marunong ding magnegosyo at tinutulungan niya yung asawa niyang lalaki. Kaya ganun kapag yung asawa mo ibigay ng Diyos, hindi yung ano lang, hindi siya umaasa sa lalaki. Kailangan din niya mabuhay sa sarili niya para malingap ka din, yun yung bigay ng Diyos. I remember ko di komersyo, dadao sa pier. Pababa yung kanyang karga. Magkaarga ng iba. Lalakad na naman ulit. Punta na naman sa ibang pier. Di-deliver yun. Ganun ang barko di komersyo eh. Siya'y bumabangon naman samantalang gabi pa at madilim pa, bumabangon na. May ibang babae, tirik na araw at nag-iilig pa sa banig eh. Hindi ka pakipakinabang na babae, tamad. O tapos, ang sabi doon, bumabangon siya samantalang gabi pa. Nagbibigay ng pagkain sa kanya sa marab ng kanilang gawain sa kanyang mga alilang babae. Minamasdan niya ang bukid. Hindi. Sa pamamagitan kanyang kamay, nagtali o ubasan. May minuwag sa sakapay itong bahay na to. Pag ito natagpuan mo, kahit na pilay ka, wala kang alalahanin. Negosyante na, magsasakap pa eh. Kung babarahin nga natin lahat yan, ang haba eh. Mga gawain ng mabait na babae. Ang tinuturo ko sa mga kapatid na binata, bago kayo maghanap ng asawa o maghintay ng makapangasawa, matuto kayong sumunod sa Diyos. Uy ka, Alright. Bilang Christian YouTuber na bilang din kabataan na binata na sumusunod sa Diyos, matuto muna tayong sumunod sa Diyos. Maging matuwid muna tayo bago tayo bigyan ng Diyos ng asawa. Kasi yung asawang mabait galing sa Diyos. Dapat unahin mo muna na ikaw mismo maging mabait din bago ka bigyan ng Diyos ng mabait na asawa. Kaya ako na nasa NCGI, aawit ako sa choir ako. Aawit mo ako sa Diyos, maglilingkod. Tapos hindi ako maghahanap ng asawa kasi kapag ako sa sarili ko maghanap ako ng asawa, nang hindi ako sinamahan ng Diyos, mafi-failed ako. Maaring yung Diyos ay yung babae na hinahanap ko na akala ko siya na talaga, na-reveal na hindi pala ako gusto, bale masasaktan na naman ako mga bros. Kaya maniniwala ako na kahit pangit man ako o kaya mag-looks maxing maging pogi man, naniniwala ako someone out there na bigay ng Diyos para sa akin na gusto ako kahit pangit ako. Gusto ko kahit na may mga kapintasan ako kasi naniniwala po ako na kaya yun ng Diyos. God can do miracle na kahit na parang imposible si Bro April ang pangit-pangit niya nagkagusto pa ng babae, 'di ba? Kaya uunahin ko muna na maging maka-Diyos. At it could be na may possibility rin na maging bating ako dahil nga sa mga kapintasan o may sakit akong depression, 'di ako makapagtrabaho at saka pangit pa ako, 'di ba? Kaya walang nagkagusto sa akin. Ang importante, mahal ako ng Diyos, okey? At malaki naman yung ganti ng Diyos kapag bating ka, wala kang asawa, eh. Tsaka i-enjoy ko yung paglilingkod sa Diyos. Naaawit na ako sa choir kung wala akong asawa, okey? Mapo-focus ako sa tungkulin ko sa Diyos. Lalong alam po ng Diyos na kung gaano ko siya kamahal, alright? Hindi man po ako kaibig-ibig sa mga tao, sa mga babae kasi pangit man ako. Ang mahalaga kilala ako ng Diyos, okey? Iniibig ako ng Diyos, okey? At saka ang matuwid ka lang, maging mabuting tao ka lang, nalulugod na ang Diyos sa'yo. Kung sa babae, tumitingin sa mukha, okey? Gusto ka lang niyan kasi pogi ka o kaya ayaw ka niyan kasi pangit ka, okey? Yun yung totoo na hindi lang matanggap ng mga tao.
Kasi ang babae nagtatami, okey? Di ka gusto niyan, okey? Mag-move on ka na, humanap ka na ng ibang babae, alright? O kung hindi ka nakahanap ng ibang babae kasi pangit ka, maglingkod na tayo sa Diyos mga brothers, alright? Maniwala ka, hindi ka madi-disappoint, hindi ka masasaktan kapag Diyos ang sinasamba mo. Kahit pangit ang boses mo, na-choir ka, nalulugod ang Diyos kapag mabait ka, alright? Ang babae kahit ano pang bait mo, ano pang sipag mo, kapag hindi na-attract ang babae sa'yo, wala. I'm sorry to say this, kaya ang Diyos ang ibigin mo, 'wag ang babae. Wag mo sasambahin ng babae, okey, mga brothers. At yun at We will find the best for us. Without God, we might be mistaken. Yun ang dapat nating makita. Mabait na asawa galing sa Panginoon. Bakit? Ikaw kasi sa Panginoon ka rin eh. You are a man of God, bibigyan kanya ng isang mabait na asawa. Ngayon, anong gagawin mo sa asawa mo kung hindi kanya nang natagpuan mo asawa? May pag-asa kapati. Ang Diyos laging nagbibigay ng pag-asa eh. Ang kailangan lang makapakinig ng salita ng Diyos, matuto ng pagtanggap ng salita ng Diyos, pwedeng mabago yun eh. Nababago yan eh. Nakakapag-recreate ang Diyos within us. Yung sinasabi doon sa 3:5 ng Tito. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Ang process, yung paghuhugas. Ang paghuhugas, bautismo yan eh. Matanggap ng tao ang tamang bautismo. Tapos yung pagbabago ng Espiritu. Pwedeng i-renovate ng Diyos ang ating katawan, ang ating isip. Sa 36 ni Ezekiel, ganito ang pangako ng Diyos. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong espiritu at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. At lilinisin ko kayo sa lahat ninyong karumihan, at aking patutubuin ang trigo, at aking pararamihin, at hindi na ako magpaparating ng kagutom sa inyo. Ganyan ang Diyos ng Biblia eh. Always offering remedies, heck and bless. Pagka sumunod sa Diyos, di naman niyang paguhin yung pagkatao. Sabi ng Diyos, aalisin ko yung kanilang pusong bato, lalagyan ko ng pusong laman. Yan eh, hindi alam ng tao. Alright. Dapat maging maka-Diyos ka muna bago ka bigyan ng Diyos ng asawa. At makapangyarihan ng Diyos na baguhin ka, na hindi mo man mabago yung mukha mo at yung sarili mo. At least yung Diyos mabago yung puso mo, okey? Actually, kung ano, wag tayong masyado mapili na okey, wag tayong masyado titingin sa mukha, okey? Na porket pangit lang ire-reject na natin, hindi. Lalo na kapag babae ka, gusto mo pogi, pangit ka naman, okey? Actually, tanggapin mo na yung lalaking nagkagusto sa'yo ay pangit din kasi pangit ka din, bale looks match kayo. Tanggapin mo na babae na, okey? At ako rin naman na tumitingin ako sa puso ng babae na kung mabait ba siya o hindi. Hindi na bale kung pogi man o maganda yung babae, titingin ako sa puso kung mabuti ba ang puso o hindi. At kahit anong ganda pa ng babae kung marumi naman yung kanyang puso, hindi ko siya gusto, okey? Okey lang makatuluyan ko pangit na babae basta't malinis yung kanyang puso, maka-Diyos, tatanggapin ko na, okey? Hindi na yung ano, no, yung mga kapintasan.
Kasi yung mukha kasi kapintasan na yun, eh, alright. Kasi nalaman ko na yung crush ko ni-reject ako kasi pangit ako na broken hearted ako. Naintindihan ko na rin kung sino man yung nagkagusto sa'kin na pangit din. Hindi rin ako na-attract sa kanila kaya I'm sorry. Kaya kasi gano'n talaga ang tao tumitingin sa mukha. Ako rin mahilig din ako sa maganda, eh, ayaw ng maganda sa akin, alright. Gusto lang nila ano, gusto lang nila kasing ganda nila naka-loose-match nila, naka-pogi pero ang totoo, ah, ngayon na namulat na ako sa katotohanan na nagtatago yung tao, titingin na ako sa puso, okey, hindi sa mukha, okey? Ayoko lang ng ano, meron din naman na titingin lang tayo sa mukha, 'wag naman masyado pangit yung aanuhin natin, ibigin natin na hindi na tayo ma-attract, gano'n, hindi. Yung ano lang, yung average lang, 'di ba? Kasi average lang din ako, eh. Hindi naman sobrang ganda ng babaeng na kasi 'di naman sobrang pangit, 'di ba? Gusto ko lang din average, okey? At mauunahin ko munang maglingkod sa Diyos, okey? Babaguhin ng Diyos yung puso ko na maging mabuti kasi sa ngayon nagpa-practice pa lang ako ng ano, ng pagpapakabanal, pagiging mabuti na tao. Nagpa-practice pa rin ako hanggang ngayon at naniniwala po ko kaya po akong bigyan ng Diyos ng asawa once na naging mabuti na po ako, naging matuwid. Kaya uunahin ko muna maging subok sa Diyos, maging matuwid muna bago ibigay ng Diyos, okey? Hahayaan ko na lang yung tadhana na maging kami ng kung sino mang sis diyan. Kasi 'pag yung Diyos yung nag-ano, nagbigay sa'yo bale maniniwala ako kahit nag-iwasan kayo sa NCGI bawal daw jowa-jowa diyan, bawal yung mangligaw diyan ng hindi nagpapaalam. Alam ko naman yun. Kapag yung Diyos yung nagpagtagpo sa inyo, papagtagpuin kayo ng papagtagpuin ng Diyos. Maaaring hindi aksidente na hindi nag-ano na bigla na lang kayong nagka-inlaban, gano'n na lang, alright? Hindi kaya yung asawa hindi hinahanap, eh, binibigay yan ng Diyos, eh. Kaso kailangan bago ma-inlove muna sa'yo kailangan magpopogi ka muna, maging realistic ka muna, okey? Mag-looks maxi ka muna mga bros. Yun yung lesson dito, okey? Hindi ko naman dinadagdagan yung ano, yung lesson dito maging maka-Diyos ka muna, okey? Tsaka maging realistic ka din na magpapogi ka rin kahit papaano, mag-ayos, alright? Paano ka magugustuhan ng babae 'pag 'di ka nag-aayos, okey? So yun, at sa tingin ko dito ko natatapusin yung video. So looks max to your potential. It's not over until you win your crush. More videos to come one at a time if God willing. And see you in the next video.